At ngayon po pangunahin sa ating mga tampok na balita, ligtas na sa impeachment si Pangulong Marcos Jr. matapos nga pong formal nang ibasura ng Kamara ang reklamo laban sa kanya. Sa botong 284, tuluyan na pong ibinasura ng Kamara ang dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo. 8 lang ang hindi pumabor na ito'y ibasura habang 4 pa naman ang nag-abstain. Ipinagtibay ho naman ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro na hindi maituturing na paglabag raw sa saligang batas at pagtataksil sa tiwala ng taong bayan ang mga paratang laban sa Pangulo gaya po ng mga usapin sa Independent Commission for Infrastructure at ang Program Appropriations. Wala din daw basihan ang akusasyon sa Pangulo ng pagkidnap daw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands. Dahil nga po dismiss na ang naturang impeachment, simulan na rin po ng 1-year ban kaya bawal na pong maghain pa ng bagong impeachment complaint laban kay Marcos Jr. hanggang Enero 26 ng 2027. Pero umalma ang ilang mambabatas na naniniwalang sapat ang basihan para umusad ang impeachment complaint. Abangan po ang ating pong mga tinig na nagpalitan nga po dines sa usapin po ng impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos Jr. Samantala, imbis na irekomendang kasuhan, irerekomenda na lamang daw na isailalim sa preliminary investigation ang ilang senador na iniuugnay sa flood control scandal. Ayon kay Blue Ribbon Chair Senator Ping Lacson, babaguhin nila ang laman ng partial report. Sa unang draft report na pinaikot sa ilang miyembro ng komite, inirekomendang kasuhan ng pandarambong, panunuhol at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation ang tatlo nilang kasamahang sina Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Cheese Escudero, gayon din sina dating Senador Bong Revilla at mga dating kongresistang sina Zaldico at Mitch Kahayon Uy. Pero ngayon ay inirekomenda na lamang na sumailalim ang mga kasalukuyan at dating opisyal sa preliminary investigation o kaya ay case build-up. Depensa naman ni Lacson, hindi naman ibig sabihin ay humina na ang kanilang rekomendasyon. Wala rin daw kinalaman ang revision sa daing ng ilang taga-minorya at sa tangkang kudeta laban kay Senate President Tito Soto. Bukas naman daw si Lacson na tumanggap ng amendments sa committee report. Naniniwala po naman ang ombudsman na politika ang dahilan kung bakit nga po may mga pagbabago sa draft report ng Blue Ribbon Committee. Kaugnay pa rin po sa investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, maaaring nagkakapersonalan na raw ang mga senador kaya binago ang draft ng committee report. Para kay Ombudsman Remulla, politika ang dahilan nito. Makakatulong pa naman daw ang Blue Ribbon Committee hearings sa pagkalap po ng mga ebidensya para madiin ang mga personalidad na dawit sa iskandalo. Sa kabila niyan, hindi rin daw po nag-aalala si Remulla kung magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado dahil hindi naman daw sila nakakaasa lamang sa findings ng Blue Ribbon. Katunayan, marami rohong mangyayari na dapat pong abangan sa mga susunod na buwan. So the next few months will be exciting. There'll be a lot of work done. Kaya nga ginawa namin to kasi nga we're preparing for the big push. We're gonna have a big push. Kasi nga nahihinog na yung mga kaso. So it's really more of us shoring up the evidence and making sure that we're able to present them properly. Yun po ang tinig ni Ombudsman Boying Remulla. So from the big fish, ngayon the big push na tayo. Big fish to big push. Yes, oo. So abangan po natin daw ito. Exciting daw po ang mga susunod na buwan. Tinawag na bang bastos ni Senator Alan Peter Cayetano si Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela dahil sa paggamit nito sa caricature o cartoons na larawan ni Chinese President Xi Jinping. Giit ni Cayetano, dapat na mag-sorry si Tariela sa China. Pero hindi naman lubos na maintindihan ni Tariela kung bakit galit na galit si Cayetano sa simpleng caricature ng leader ng China. Giit pa ni Tariela, bakit hindi raw China ang magsorry sa mga Pilipinong mangingisda at Philippine Coast Guard sa mga panghaharas nila?
Binatikos din ng opisyal ang paninita sa kanya ni Cayetano, lalo't wala raw itong imik ng si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagmura kay dating US President Barack Obama at sa Santo Papa. Nagmumukha raw tuloy tagapagtanggol ng China si Cayetano. When was the last time that Senator Cayetano stood up at sinabihan niya Chinese embassy, Chinese government, mag-apologize nga sa Pilipinas? Did we even hear him say those kind of questions? This is a very heartbreaking job. Every day, makikita mo mukha mo sa social media, minamak ni Senator Cayetano, tina-challenge si Senator Marcoleta. Mukha bang enjoying to? I mean, nakakapagod na rin. Pero I need to keep on doing this. Yan po ang tinig ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Amin pong himpilan po ay tumawag na sa tanggapan po ni Senator Cayetano at Senator Marcoleta para po sa kanilang panig at kami po ay naghihintay sa kanila pong tugon sa amin pong imbitasyon ng panayam. Samantala po naman, pwede daw hong maging co-owner o magmay-ari ng bahay at lupa ang mga same-sex couple sa Pilipinas. Sa makasaysayang pong desisyon na inilabas po ng Korte Suprema, kinilala nito na maaari pong maging co-owners ng ari-arian ang same-sex couples basta lamang daw merong patunay ng actual nilang ambag. Alinsunod po yan sa Article 148 ng Family Code na sumasaklaw po naman sa mga magpartner na hindi maaring magpakasal pero nagsasama. Sa desisyong sa naturang desisyon sa kaso, dalawang babaeng magka-live-in ang bumili ng bahay at lupa sa Quezon City. Nakapangalan po sa isa ang titulo at dalawa silang nagbabayad. Pero naghiwalay po ang magpartner at umabot sa hukuman ang usapin po sa bentahan ng property. Ayon po sa kataas-taasang hukuman, kahit na walang batas sa same-sex marriage, may karapatan pa rin pong kilalanin ang ambag at ari-arian ng magpartner. Kumilos po ang Kongreso para mas malinaw na mabigyan, ang sinasabi po dito daw, dapat kumilos ang Kongreso para nga magkaroon ng mas malinaw na batas para po mabigyan ng proteksyon ang karapatan ng same-sex couples. Mamaya po ipapaliwanag sa atin yan ang detalye po ng naturang kautusan at desisyon ng kataas-taasang hukuman. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!